Have a nice day guys, isa na namang panibagong adventure ang gagawin natin sa araw na to. Dito lang din sa Barangay Itel, Surigao City. So samahan niyo ako guys sa aking gagawing pag-dive. Medyo okay naman ang visibility ng tubig dagat. Kumalma na yung panahon, okay na. Hindi na masyadong umuulan. So let's go guys, samahan niyo ako sa araw na to. Backyard hunting lang tayo dito sa aking usual spot doon sa May City at saka Dusi. Good morning guys, so ito maaga tayo ngayon at pupunta tayo sa spot. Walang huli ang mga nangingisda dito, so wala tayong pang ulam para sa agahan natin, kaya sisikapin natin na makahuli man lang ang ating pang ulam. So ito, maglalakad na tayo pupunta doon sa malapit sa spot. So finally nandito na tayo malapit sa spot. So lalangoy tayo doon papunta mga around 10 minutes. Kala ko dati mga 15, so 10 lang pala. So gamit pa rin natin ngayon ang ating 140 cm Rob Allen. Dati itong railgun standard sling, pero kinonvert natin to inverted roller gun. Medyo nasanay na rin tayo sa paggamit nito. At gagamitin natin dito dahil mailap yung mga isda. Kailangan natin ng malakas na pana mga lods, para man lang makahuli kahit pang ulam lang. Ayan mga lods, shout out muna tayo sa ating mga sponsors. To Bro Louie Lopez para sa ating GoPro Hero Cam, sa MNG Distribution para sa ating wetsuit, kay Lord Ying sa ating relo na pang sisid, sa Spartan Spearfishing para sa ating gloves at rubbers, at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat sa inyo po. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, malapit na tayong matapos mag-load. So medyo matrabaho ang pag-load pag inverted dahil maraming gumang ilulod natin. So itong last ban na ilulod natin, ito yung kicker, para magdagdagan ang lakas. Medyo nasanay kasi tayo sa malakas na recoil doon sa ating sling gun. At ito, warm up drop tayo mga lods. Check lang natin kung makapag-equalize tayo ng maayos dahil nga sa sipon natin. Medyo malinaw ang visibility dito sa tabi. Sana ganun din sana doon sa spot natin na medyo malalim. At kalmado ang tubig dagat. Ayan kitang-kita naman. So ito muna tayo sa ating warm up drop. At dito, nag-drop na naman tayo at may nakita tayong isang king mackerel. Nasa 3 kilos yata. Kaya lang medyo mailap. So dito dahan-dahan natin sinundan at saka mayroon pa dito mga batfish. Kaya lang di natin ito ginalaw kasi target natin yung mackerel. Baka bumalik pa yon. Kaya lang pumunta sa medyo malalim at hindi na natin nakita. So di lang masyadong maliwanag dito sa video dahil medyo malabo ang spot dito. So pumaba na lang tayo. So titirahin na sana natin itong mga batfish, kaya lang lumayo din. So drop na ito, target natin yung isang pawikan. Siyempre titignan lang natin. Medyo malaki na
So para lang makuha natin ng video, ayan oh, mayroon pang Remura sa likod. Marami sila dito, mga lalaki pa naman. Ewan ko lang yung iba hindi na nagpapakita. Sana naman hindi yon sinaktan, no? Kasi pakunti-kunti na lang o paisa-isa na lang nakikita natin dito. Minsan 3, 4 sila dito. May nakita tayong grupo ng batfish. Medyo malaki na yung isa, kaya bumaba tayo dito. Sa mababaw na area lang to. Nasa mga 12 meters. Ayan o. So, yun yung mga batfish. So, hinahanap natin yung medyo malaki sa kanila. Kaya lang, hindi na natin ito napansin pa. Yung mga liliit lang ang napapakita sa atin. Kaya, huminto na lang ako dito. Na baka sakali na mayroong dadaan na ibang isda. So ayan, may mga nakalatag pa dito ng mga artificial corals yan, mga hollow blocks yan mga lods. At dito may nakita tayong isang king mac, oh, dumaan, ayan po, sapol mga lods. Medyo sinuwerte tayo, ayan oh, slow motion muna, ayan. So medyo na-place ang tawa, pero maganda naman ang holding shot, kaya nag-reel out na lang tayo. Nung unang kita ko nito, akala ko dugtot. Yun pala yung king mac. So ito umpisahan na natin hilain mga lods ng padahan-dahan. At ito kasama pa natin itong mga makukulit na mga golden tribalis na maliliit. So kanina sa pagtira natin, kung napansin nyo, nasa harapan natin, nakaharang pa naman. Pero okay lang, at least may kasama tayo nagdadive. So yan na po, malapit na nating mahawakan ng isda natin. So nasa 6 kilos ang isdang ito mga lods. Ayan. So na-place ang tapa, sana hindi makawala. Yan o. So, 2 beses tayo nag-attempt dito na mahawakan. Kaya lang, laging nakawala sa kamay natin. Ito. 3rd time, nahuli rin natin, nahawakan din. And finally, ito na po, na-secure na natin ang ating isda. Isang king mackerel. So bumalik na sila dito mga lods. Ganito lang talaga karaniwan kalaki ang nahuli naman dito. At ito, bubaba na naman tayo. Baka sakaling magdagdagan pa ang huli natin. Dito pa rin tayo sa area na kung saan may mga artificial corals. Mga artificial corals na ito ay nilagay ng GCI Surigao chapter. So mga kilala natin na mga yan. So sila yung naglalagay dito. Sana may dagdag pa. Kahit mga malalaking bato lang sana, pwede na yun. O kaya yung mga lumang sasakyan dyan, pwede nating gawin artificial corals dito. Kasi malawak ang buhanginan dito. Bihira lang talaga ang bato. Kailang dapat matitibay yung mga artificial corals na ilalagay dito para hindi masira. Malakas kasi ang alon sa area ito. Nung bagyong Odette ay talaga naman nawawasak yung artificial corals dito na nilagay. So sana wag din yung mga lumang gulong, hindi magandang tingnan dito sa ilalim. So medyo pagod na rin tayo sa kasisisid, kaya uwian time na to. Okay na yung huli natin isang king mackerel. Huli natin dito lang sa ating backyard. 6 kg na king mac mga lods. Loy! Loy! 6 kilos!
Ayun. Natlipan ba? Ay, huwag hapon. Ando mahurot. Selfie lang. At ito mga lods, muli tayong magdadive. Hapon ito, nasa 3 o'clock na tayong bumaba. So lalakarin na naman natin ang baybay na to papunta doon sa lapit sa spot. At habang tayo ay naglalakad, nakita tayo ng isang estudyante natin at kasama ang kanyang ama na atin din katrabaho dati, si Sir Romulo Asarcon. Shout out sa iyo, sir. Ayan, oh. At dito, diretso na tayo sa spot at bumaba tayo sa ating binabaan kahapon na kung saan nakahuli tayo ng King Mac. Ito pa rin, malapit sa may mga artificial corals. Ayan, oh. Ayan. So, daan-daan tayo bumaba. Free falling. Nasa 12 meters lang naman dito. So, medyo mababaw lang. So, mayroon pa rin mga maliliit na isda sa paligid. Antay na lang tayo. Baka sakaling may dadaan na naman. Tulad kahapon. Nagantay din tayo ng ilang sandali dito sa baba. Patingin-tingin na lang sa paligid. Baka sakaling mayroon pang lalapit na malalaki. Pero sadyang tahimik ngayon. Yung mga maliliit lang ang nasa paligid ang nakikita natin. At dito umabante tayo sa medyo malalim. At again, dahan-dahan tayong bumaba. Free falling. May nakita tayong grupo ng mga big mouth mackerel. So, tawag namin sa amin dito, mga anduhaw. So, tingnan natin kung makahuli tayo nito. Susubukan natin. Pang-ulam lang kung sakali. At ito, try natin na tumira ng isa sa kanila. Ayun, sapol mga lods. Slow motion muna. Ayan, oh. Walang kawala. Ayan, napakalikot ang isda natin mga lods. Oh. Pero maganda naman ang patama natin. So, ayan, pwede na to. Pang-ulam na talaga to. Anduhaw. Muli na naman tayong bumaba dahil may nakita tayong grupo ng mga bait fish. Marami sila sa baba mga lods. At meron din na tayong naaninag na parang mga batfish naman. So dahan-dahan tayong nag-free fall dito sa medyo malalim na bahagi. Nasa mga 15 meters yata ang area na to. So, free falling pa rin para walang bulabog, hindi ma-disturbo kung sakali mayroong malalaking isda doon sa baba. So, medyo malabo dito, so hindi masyadong makikita sa video ang mga maliliit na isda. At dito, may nakita tayong isang King Mac. Oh, ayun, tinera at sapol walods. Magandang patama natin dyan. Slow motion muna. Ayun, oh. Yari na naman. So ito yung pangalawang beses natin na nakahuli ng King Mackerel dito sa spot na to. Kahapon yung isa. At ito naman nasa mga 3 kilo lang ito. Maliit lang. Nag-reload lang tayo ng kaunti. Madali namang napagod ang isda. Kaya ito, walang kahirap-hirap na na-secure natin ito mga lods. At ito na po ang ating second King Mackerel na nahuli natin gamit ang ating inverted 140 Rope Allen spear gun. Ayun, oh. Thank you, Mother Ocean. At dahil hapon na mag-alas 5 na ng hapon, ito, pumunta na tayo sa tabi para makapag-relax na naman.
So, ayan po ang ating dalawang pirasong huli sa hapon na to. Isang king mackerel at isang big mouth mackerel. Ayan mga lods. Nakadali din. Amok pa nun yung duwagi. Amok ini. Ito na po yung nahuli natin kanina na big mouth mackerel. Yan, kinilaw natin. Saka may iba pa tayong ulam dito. So, may saging pa pala, oh. Yan. So, let's eat, mga lods. So, yan lang po muna, mga lods. Salamat sa panonood sa ating video. Hanggang sa muli. Salamat.